din si Lazar sa kanyang pagsisiwalat sa baho na kanyang sariling pamilya. Sinabi niya sa buong bansa na hindi siya isang kurap at ito ang ikinagalit ng kanyang kuya Jaime. At ipinaalam na din niya sa buong bansa na hindi si Moises ang sumaksak sa kanya, kundi ang kanyang kuya Jaime na gusto siyang patayin nito. Tinudo na nga ni Lazar ang kanyang paghihiganti dahil inilabas na niya ang kanyang matinding sandata laban sa kanyang kuya Jaime. Pinarinig na niya ang kanilang pagtatalo ni Jaime noon at sobrang nagulat naman ang lahat sa kanilang narinig. Nagwala ng husto si Jaime nung ibinunyag na ni Lazar ang kanyang baho at ang sabi niya nakagagawan lahat ito ni Rafael. Pinoprotektahan naman ni Divine si Rafael at sinabihan niya si Jaime na hindi pa sila sigurado nito. Ang galit na sabi ni Jaime 100% sigurado na siya na trinidor siya ni Rafael dahil may tumawag sa kanya na ang lahat ng membro ng Omega Alparo na tumulong kay Moises nakalaya na at ang mag-inang Salvacion nakalaya na rin ito. And all because Rafael gave the order to release them. Pinuntahan kagad ni Mercedes si Rafael at tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Humingi ng sorry si Rafael kay Mercedes at sinabihan niya ito na hindi sa ngayon. Nagtanong si Mercedes kung bakit not now na hinusted siya ni Moises at wala pa siyang sinabi. Ngayon si Elias, ilalaglag na niya si Jaime. Ang sabi ni Rafael, kailangan muna niyang unahin ang kapakanan ng kanyang anak. Responsibilidad nila bilang magulang na palakihin si Justin na maayos. Hindi lang bastang maayos, tulungan si Justin na maging mabuting tao. Na-realize niya na hindi lang si Moises ang biktima sa lahat ng hinayaan niyang mangyari para pagtakpan si Justin. All the lies, all the cover-up. Imbis na makabuti kay Justin, napasama siya lalo. Natatakot na nga ng labis ang mga membro ng GSX dahil hindi lamang si Jaime ang takilid ngayon, pati na sila. At posibleng ilalaglag na ngayon ni Rafael ang kanilang frat at ang pagpatay ni Justin kay Roland. Binalaan ni Lazar si General Arevalo na kapag bumalik na siya bilang presidente ng bansa, pabababain niya ito sa pwesto si General Arevalo dahil ang kanyang ginawa ngayon sa kanya ay isang illegal. Aso kulungan ang kanyang bagsak nito. Biglang dumating naman si Jaime at pumapalapak pa siya at sabay tumawa. Sinabihan niya si Lazar na hanga siya nito sa tiwala sa kanyang sarili. Pinabilib siya nito ng husto. Tumayo si Lazar sa kanyang inuupuan at sinuntok niya ang pagmumuka ni Jaime. Tumawa na naman si Jaime at sinabihan niya ulit si Lazar na mas malakas na ngayon ang kanyang loob dahil baka kampinan niya ngayon ang presidente. Ang sabi ni Lazar, siya ang presidente. Ang sabi ni Jaime, huwag na silang maglokohan. Alam naman niya kung sino kanyang tinutukoy. Si Rafael ang tumulong kay Moises at sa kanya. Sinabihan ni Lazar ang kanyang kuya Jaime na hindi rin siya nito nakipaglokohan sa kanya. Hindi niya kailangan ang tulong na kahit sino dahil ang tumulong sa kanya ay ang katotohanan na ang galing mismo sa kanyang bibig, siya mismo ang umamin. Ang sabi ni Jaime, that recording is not going to stand. Ang sabi ni Lazar, alam niya, is not going to stand in court. Alam niya ito. Ang kanyang sinasabi ngayon, ang opinyon ng masa. Nasa utak na at nasa isip ng mga tao ang kanyang sinabi. Hanggang sa kanunuan nila, hanggang sa kapu-apuhan nila, hindi na nila malilimutan. Ang sabi ni Jaime is not a game maker. Ang galit na sabi ni Lazar, hindi siya nakikipaglaro sa kanya. Kahit kailan hindi siya nakikipaglaro sa kanya. Sino ang nakikipaglaro sa kanya? Silang lahat. Pero siya ay hindi. Hindi siya nakikipaglaro sa kanya at wala siyang pakialam kahit destroyer of games pa ang kanyang kuya Jaime. Wala siyang pakialam. Ang sabi ni Jaime na siya ang truth maker. Siya ang magdidikta kung ano ang mananatiling totoo. Kaya niyang manipulate ang katotohanan. Ang sabi ni Lazar, your truth will not hold anymore. Whatever truth is that. Gayon pa man, kailangan na nga paninindigan ni Rafael kung ano ang totoo. Natatakot naman si Mercedes sa gagawin ni Rafael at nagtanong siya nito kung paano na si Justin. Hindi niya pwedeng gawin ito. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanilang anak kapag ginawa niya ito. Ang sabi ni Rafael, no matter what happens, hindi niya hahayaan mapahamak ang kanyang anak. Yan ang katotohanan na hayaan niyang makatago. And everything else, he willing to suffer the consequences na hindi sila madadamay.
Pero nagalit si Justin sa gagawin ng kanyang ama dahil ito ang worst na desisyon na gagawin ng kanyang ama na ganyan ba siya kahina na i-give up niya ang kanyang sariling anak. Ang sabi ni Rafael, hindi kahinaan na magpili na gawin ang tama. Pero si Justin ang kanyang kahinaan dahil anak niya ito. Responsibilidad niya si Justin dahil siya ang ama. Handa niyang akuin ang lahat pero hindi niya hahayaan makulong si Justin at hindi niya hinayaan na magkamali ulit si Justin. Kaya gagawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin para magbago si Justin. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.